So, mga kaibigan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Si Fray Jun po, no, ay head, no, ng Filipino unit sa De La Salle, Santiago Sobel, Alabang at Vermosa Campus. Kasalukuyang kumukuha po siya ng Masters of Arts in Philippine Studies bilang scholar sa De La Salle University, Manila, at nakapokus sa mga research tungkol sa local religious culture sa probinsya ng Cavite, mga debosyon kay San Agustin, at pagsasali ng mga relihiyosong dokumento. Nakapagtapos ng mga sertipiko sa Religious at Biblical Studies sa New St. Thomas Institute at units ng Religious Education sa Our Lady of Lourdes Seminary, at bahagi ng Vocation Ministry ng Samahan ni San Juan Maria Vianney sa Diocese ng Imus. Mga kaibigan, ngayong gabi, pasalubungan po natin, pakinggan nating mabuti at pagnilayan ang kanyang mga sasabihin sa atin, si Fray Jun Dioso ng Augustinian Martyrs of Japan, na siyang tatalakay sa atin ngayong gabi ng introduction, panimulang pagkilala sa buhay ng ating banal na amang San Agustin. Ayan, muli maraming salamat po, Fray Winston. Ayan, welcome po sa ating mga aspirants at sa mga novices at sa mga naririto po na mga kasama po natin sa OAD Day. Ayan, so magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ito po ay, ang tatalakayin ko po muli ay yung Introduction to the Life of St. Augustine of Hippo. Susubukan ko pong pagaanin kasi may mga terminolohiya dito na may encounter natin na medyo may kalaliman, no? At i-contextualize natin, no, para ma-visualize natin kung ano ba yung sitwasyon noong panahon ni San Agustin, ng ating amang si San Agustin. So, medyo ito, no, chronological order talaga yung pagtalakay natin sa buhay ni San Agustin ngayon. Kaya kunin niyo yung mga notebook ninyo at mga ballpen kasi pwede kayo mag-jot down, no, mag-jot down ng notes para ma-memorize natin. Kasi after ng module 6, no? So ngayon ay module 5. Hindi ako nagkakamali, Fray Winston, na bukas ang module 6. After po nito ay yung ating unang exam, no? So may first exam na po tayo tungkol sa 6 na mga modules na natalakay na natin, no? Yung history ng OAD lay, yung history and charisms, tapos yung OAD. Tapos ito po ang buhay ni San Agustin, tapos yung works ni San Agustin, yung mga aklat niya, mga isinulat niya, no? So ito po, again, after po nito, may mga exam po tayo, no? Sana rin po ay nasasagutan na po natin yung mga reflections na ipinopost po namin doon sa ating Google Classroom. Ito po ay basic lamang po, yung lang talaga, no? Parang intro lang talaga. Hindi pa tayo magpapaka theologian dito sa pagtalakay natin sa buhay ni San Agustin, no? Nabanggit kanina ni Fray Winston, no, na interesado talaga ako noon pa, no? Interesado ako sa buhay ni San Agustin at yung mga debosyon kay San Agustin, no? Particular dito sa imahe na ito ni San Agustin, kung sino dito nakakilala dito sa image na ito, nakatagilid nga lang, no? Itong image na nakikita ninyo. Ayan. Ayan, alam nila ni Kim, ni Teresa, ni Nathaniel. Wow. Ayan po. Sana ay makabisita kayo dito sa amin sa dito sa Cavite, no? Ayan. So ito ay si Tata Usteng. Ang tawag namin sa kanya ay si Tata Usteng o si San Agustin de Tanza, no? So ito ay isa sa mga pinakamatatandang mga imahen dito sa Cavite na maraming mga deboto at dumadalo sa mga sa nobena. Isa sa interesanteng bagay dito sa kay Tata Usteng, kay San Agustin de Tanza, parang halos buong buwan ang selebrasyon ng kapistahan ni San Agustin. So, yung mga Kabiteño talagang pupunta talaga sa dito sa dambana ni Tata Usteng para makipamista at magnobena, no? Ilang set din ng nobena ito at ilang mga prosesyon yung isinasagawa para kay San Agustin de Tanza. So, yung buhay ng mga namin, no, bilang mga Kabiteño ay talagang malapit dito kay San Agustin, no, si Tata Usteng na tinatawag namin, no.
Pero sino nga ba si Tata Usteng o itong si Saint Augustine of Hippo, no? So, ayan po, may katanungan dito, nasagot na rin po ni Fray Vincent. Ayan. So, kasama po mga dito, junior affiliates. Pero bago po natin simulan na kilalanin si San Agustin, ang ating amang si San Agustin, tayo po muna ay manalangin. Let us remember that we are in the most holy presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I beg of you, my God, let me know you and love you so that I may be happy in you. And though I cannot do this fully in this life, yet let me improve from day to day till I may do so to the full. Let me know you more and more in this life, that I may know you perfectly in heaven. Let me know you more and more here, so that I may love you perfectly there, so that my joy may be great in itself here, and complete in heaven with you. O truthful God, let me receive the happiness of heaven, which you promise, so that my joy may be full. In the meantime, let my mind think of it. Let my tongue talk of it. Let my heart long for it. Let my mouth speak of it. Let my soul hunger after it. Let my flesh thirst after it. Let my whole being desire it, until such time as I may enter through death into the joy of my Lord, there to continue forever, world without end. Amen. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Amen. Saint Augustine, pray for us. Saint Monica, pray for us. Saint Rita, pray for us. All Augustinian saints and blesseds, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So itong dalawang panalangin na ito ay dalawang panalangin, no, ni San Agustin. Itong pangalawa ay narinig nyo na noong nakaraan. Ito ay panalangin sa Espiritu Santo ng ating amang si San Agustin. So simulan na natin, no? Medyo malayo-layo pa ito. So magsisimula tayo sa konteksto muna, sa context kung kumusta yung panahon noon ni San Agustin, no, nung bago siya ipinanganak noong 354 AD. So magsisimula tayo sa 337 AD. Ito na yung totoo, no? 337 AD, noong panahon na namatay ang emperor ng Roma, no? Ayan, no? So yung Roman Empire na ito, no? So napakalaki sa kasaysayan, no, kung babasahin natin yung history, napakalaki ng Roman Empire, no? Hanggang sa namatay itong si Emperor Constantine. Kilala niyo ba si Emperor Constantine? Ayan, so si Emperor Constantine yung anak ni Reyna Elena, no? Ayan, na pinagpakitaan din, no, nag-apparition din ang banal na krus kay Emperor Constantine. Isa sa kasaysayan ni Emperor Constantine, 'di ba? Maaalala ninyo yung mga kasi natatalo yung Roman Empire, no? Yung mga sundalo nila laging natatalo sa digmaan. So, isang araw pinagpakitaan siya ng banal na krus, no? At may nakalagay doon sa banal na krus na by this, no, you will conquer. No? Sa pamamagitan nito, magwawagi ka. No? So, kaya ang ginawa ni Emperor Constantine doon sa kanyang mga sundalo, yung kalasag ng mga sundalo niya, nilagyan niya ng krus yung kanilang mga kalasag, yung mga shield nila, no? Sa ibang version ng story na yon, ang nilagay naman nila ay yung hero, yung XP, no? Yung nakikita ninyo karaniwan sa mga simbolo sa simbahan o sa mga estola ng mga pare, no? So yun ang inilagay daw ni Emperor Constantine. At yun nga, no? Dahil doon sa simbolo ng banal na krus o ng kiro ay nanalo, nagwagi at lumawak ang imperyo, ang empire ng Roma, no? Ng Roman Empire. Pero sa pagkamatay nitong si Emperor Constantine ay nahati
ang Roma, no, ang Roman Empire, no. So nahati siya sa dalawang imperyo at 'yon ay ang East and West Empire, no, ng Roma. Panoorin natin, no, kung paano ba ang sitwasyon noon dito sa Rome, no, sa Roman Empire. Kasi ito rin yung naging dahilan, no, ng unti-unting pagbagsak ng Roman Empire, no, yung division na ito, no. Sa pag-aakala kasi nila na kapag hinati natin sa dalawang lugar, itong Rome, no, dalawang parang maliliit na empires, parang units, no, mas madali raw i-manage. Pero ang nangyari, naging mas madali siyang sakupin ng mga barbaryo noong panahon na ito, no. So panoorin natin ang maiksing video na ito. By the 4th century, the fabric of the Roman Empire had begun to unravel. Its enormous size, attacks from barbarian tribes, and its own internal decay all contributed to its decline. Attacks from barbarian tribes and its own internal decay all contributed to its decline. It was decided that if the empire was to survive, it should be divided into smaller, easier-to-rule units, and in the year 395, the mighty Roman Empire was split in half, and separate emperors were designated to rule the East and West. Rome remained the capital of the Western Empire, and the Greek city of Byzantium, today's Istanbul, became the capital of the East, and was renamed Constantinople by the Romans. This Eastern Byzantine Empire was to flourish for the next 10 centuries as its ties to Rome gradually disappeared. But little could be done to stop the fall of the Western Roman Empire, which collapsed in the year 476 AD after repeated attacks by the barbaric tribes, the Ostrogoths, the Visigoths, and the Vandals. So ayan, no, nakita natin doon sa mixing video na ito na yung Roman Empire nga hinati sa dalawa, at yun nga ito yung mga panahon na madalas nang sugurin ng mga iba't ibang mga empires, iba't ibang mga grupo ng mga race, no, itong Roman Empire, no. So inunti-unti nila yan hanggang sa unti-unting bumagsak, nag-collapse itong Roman Empire. So division, that's the division and collapse of the Roman Empire. Pero itong ang Roman Empire na ito, dahil nahati siya sa dalawa, nagkaroon din siya ng dalawang emperor, no? So ang unang emperor dito sa kabila, sa western, ay si Constance, na isang Katoliko, no, na isang Kristiyano, at sa kabila naman ay si Constantius II, no? Si Constantius ay isang Arian, no? Arian siya, no? So itong Arian ay isang laganap na heresy noong mga panahon na ito, no? So ano ba yung Arian heresy na ito na tinatawag? So makikita ninyo dyan, ayan. So Arian heresy held that Jesus Christ was not one with God the Father. Hindi daw sila nagko-coexist, no? So nung unang panahon, nung may Diyos Ama, wala ang Diyos Anak, no? Hindi sila pantay, no? But instead, just created by God and a holy man, no? So it also denied the divinity of Christ. Hindi raw Diyos, no? Bagamat may katangiang divine daw si Jesus, so heresy po ito, no? Pagka sinabi po natin na heresy, ito yung mga taliwas sa turo ng simbahan. Sa Tagalog ay tinatawag po natin itong erehiya, no? Or erehe yung tao, no? Or heretic. No? So itong Arian heresy ay lumaganap, no, nitong panahon na ito. So ito yung kumbaga nung ipinanganak si San Agustin, ito yung laganap sa kanyang kapaligiran, no? Bakit? Kasi itong naunang emperor natin na si Constantius, kalaunan lumawak pa yung kanyang sakop na imperyo, no? So halos itong dalawang imperyo na nahati na ito, siya lang din ang humawak kalaunan. So hinati lang, tapos bumalik din sa dati. So yun yung nangyari noong panahon na yan kay Constantius at doon sa lumalaganap na heresy ng Arians, no, ng mga Arians.
alam nyo hanggang sa kasalukuyan, may kung itatanong nyo, no, may mga ganito pa ring mga erehiya, no, mga heresy na ganito na itinatanggi na si Jesus ay Diyos, no, ay divine, no, at nilikha lang ng Ama, no. So created by God. Pagka kasi sinabi natin na created, mababa, no, mas mababa kaysa sa Diyos Ama. So yun ang isa sa paniniwala nitong mga Arians, no. So that happened during the 337 AD going to 354 AD. No, ano naman yung nangyari in 354 AD? Ito na yung kapanganakan ng ating amang si San Agustin. No? Si San Agustin po ay ipinanganak sa North Africa. No? So sa bahagi ng Tagaste, Numidia. Yung Tagaste po ngayon ay tinatawag ng Souk Ahras. No? So yung Souk Ahras na yan, sa Algeria yan. No? So yung mga magulang nitong si San Agustin ay sina Patricius Aurelius. Kaya doon din naman ni San Agustin yung kanyang pangalan na Aurelius Augustinus, no? So yun yung sinasabi na na buong pangalan ni Saint Augustine, no? Aurelius Augustinus, no? So si Patricius Aurelius ay isang pagano, no? So hindi siya sumusunod sa Kristyanismo, hindi siya sumusunod sa kung ano man yung relihiyon ng iba, no? So isa siyang pagan. No? Ang isa sa mga trabaho ni Patricius Aurelius, isa siyang masipag na Roman town councilor na ang role niya is to collect taxes, no? So yung mga engagement niya is about taxes. At ang kanyang ina, kilala naman po natin, no, ay si Santa Monica o si Saint Monica, isang indigenous Berber, no? So yung mga Berber, ano sila? Para silang mga tribe doon sa Africa. So, kung tatanungin ninyo ako kung ano ang color ng balat ni San Agustin, siguro hindi ko sasabihin na light skin si Saint Augustine, no. Kundi kasi ang mama niya is African, no. So si Santa Monica po ay African. Sabihin dark skin sila, si Santa Monica at si San Agustin. Si Patricius Aurelius ay white, ito siya ang Roman. So, yeah. So, kaya masasabi natin na medyo dark-skinned itong si Saint Augustine. So, sa kasaysayan na lang nangyari na na-influensyahan na lang din ng ibang cultures, no, kung paano i-depict si Saint Augustine. Kaya makikita ninyo na parang European si Saint Augustine, maputi si Saint Agustin, no? Dahil na yun sa influensya ng ibang cultures. Pero kung uugatin natin yung kasaysayan, San Agustin ay dark skin. Si San Agustin, according to tradition din, no, sinasabi na may dalawa siyang kapatid, no. Ang kapatid niyang lalaki ay si Navigius, no, si Navigius. At ang kapatid niya namang babae ay walang binanggit na pangalan, no. So according to tradition, ang sinasabi na pangalan ng kanyang kapatid na babae ay si Perpetua. And according to tradition din, sinasabi na si Perpetua, nung lumalaganap itong Kristyanismo, ay naging isa sa mga Christian leaders, no? Mga Christian leaders dito sa bahagi na ito ng Africa, na North Africa, no? So, ang estado nila sa buhay, no, masasabi natin na sila ay middle class, no? So, yung pamilya nila ay middle class kasi si Patricius Aurelius, yung bagamat nasa position siya ng Roman Council, no, hindi siya ganoon kayaman, no. May mga panahon na nagsa-struggle sila sa pera, no. May mga panahon na kailangan umuwi ka muna, Agustin, para mag-iipon muna ako para may ipang-aral ka. So, ganoon yung naging situation nila dito sa Tagaste, North Africa. So, yan yung konteksto nila, no? Yan yung konteksto ng kanilang buhay, no? So again, ang dalawa niyang kapatid, si Navigius at si Perpetua. No? So again, Perpetua po ay walang binanggit na pangalan pero na-carry na lang through tradition, no? Ang sabi ng ibang mga experts sa Augustinian studies na si Perpetua na for literary purpose kaya binigyan ng pangalan din si Perpetua, no? So yun yung isa sa kanyang background. So that happened during the 354 AD, no? And 354 to 365 AD,
ito na yung kanyang pag-aaral. No? So ito yung panahon ng early schooling ni St. Augustine. So infancy, no, yung kanyang kabataan at maagang pag-aaral ni San Agustin. So nabanggit natin kanina, no, na hindi ganoon kayaman itong si Patricius, pero determined itong si Patricius na pag-aralin yung kanyang anak. At ano nga, ang term na ginagamit ay financial sacrifices. Talagang nagpapakapagod siya, no? Nagbabanat ng buto para mapag-aral itong si San Agustin at makakuha ng tinatawag natin na classical Latin education. Kaya si St. Augustine, noong mga panahon na ito, ay naging expert, no, sa Latin, no, sa Latin, sa rhetorica, sa rhetorics, no. So yun yung mga naging expertise ni St. Augustine, no. So ganoon din naman nung nag-aral si San Agustin, naging interested, sobrang interesado sa Latin literature, no. So ganoon din sa iba pang mga philosophical na mga subjects, no. Pero ang isa, siguro makaka-relate kayo kasi si San Agustin medyo siya, allergic. Medyo allergic siya sa math, no. Meron ba dito mga ganyan? Pwede kayo mag-react ha. Ayan, mag-heart react kayo, mag-like kayo, no? So, ganun si San Agustin. Meron pa ang linya si St. Augustine, no? What is the sense of repeating 1 plus 2 is equals 3? Parang gano'n. So, sabi niya, no? Anong sense nun? Bakit kailangan paulit-ulit mong magbilang, ganyan. So, mas interested si St. Augustine sa ganitong klaseng mga aralin, no? Sa literature, philosophy, and higher arts, no? So that happened during 354 to 365, no? So sa mga panahon din na yan, no, anong namatay na rin itong si Constantius II na sinasabi natin nga kanina na isang Arian, no? Arian heretic na emperor, no? Ang sumunod naman ay si Julian, no? Si Emperor Julian. So si Emperor Julian naman ang naging emperor ng Rome hanggang dito sa 363 AD, no? Siya naman, kung kanina Arian heresy yung pinalaganap nitong si Constantius, ito namang si Julian the Apostate ay yung paganism naman, no? Kahit na noong 313 AD, no, to 337 AD na namuno ito si Emperor Constantine, dineklara na ni Constantine na may freedom of worship. Pero finoster pa rin, no, pinalaganap pa rin ni Emperor Julian yung paganism, no, dominance kumbaga ng paganism. So 364 AD ang nag-succeed naman ay si Valentinian the First, no? Siya yung nag-succeed kay Julian the Apostate. Ito naman, si Valentinian I, siya naman yung nag-tolerate ng Christian practices dito sa Roma, no? Sa Roman Empire, no? Sa kalauna, no? Siya yung naging last emperor, no? To subscribe to Arianism. So, yun. Although Arian siya, pero okay lang. Sige, okay lang yung mga practices ng ibang mga Christians, no? So yun yung nangyari sa panahon na ito, to 364 AD. So si Emperor Valentinian, toleration of Christianity in the West, no? So ano ang kasunod? 366 AD. Ito na ang pagpapatuloy ni San Agustin ng kanyang edukasyon sa ibang lugar naman, no? So siya ay ipinadala sa Madaura, no? So ito ay kalapit na bayan lamang din, parang nasa 19 to 20 plus miles lang south of Tagaste itong Madaura. So malapit lamang din, malayo din sa kanila, no? So ang pinag-aralan niya dyan, no, siya ay nag-aral ng retorika. So yun. So siya ay nag-aral ng rhetorics at ang edad niya nung mga panahon na to, nung 366 AD, siya ay 12 years old, no? So, ano ba ang pinag-aaralan pagka sinabi nating rhetorics? Kasi ito yung pangarap sa kanya ng mga magulang niya, no, na maging magaling na orator, no, na speaker, no, pagka nagsalita, very convincing. So, yun yung goal, no? Kaya siya nag-aaral ng rhetorics. So, ito yung formal command,
no? Sa expressive, no? Sa napagsasalita, persuasive na pagsasalita, no? So ito yung pinag-aaralan niya, no? Pero bukod doon, nag-aaral din siya syempre ng mga law, ng public life, no, etc. No? So yung professional career, that was the yung professional career during that time, no? Pagiging orator, pagiging magaling na speaker, no? Kasi syempre panahon ng digmaan, yung mga soldiers during that time, kailangan mo i-convince. Very rich din yung political structure and system dito sa panahon na ito ni San Agustin, no? So yan yung developing ages ng ng ganitong politics, no? So noong 370 AD din, no, kinailangan, ito yung binanggit natin kanina, no, na kinakailangan ni San Agustin na bumalik, no? Bumalik siya ng Tagaste kasi wala na siyang tuition, wala nang pambayad, no, sa matrikula, sa tuition fee niya. At kinakailangan na mag-save ni Patricius ng pera para makapagpatuloy si Agustin sa kanyang pag-aaral. Pero alam nyo, itong isang taon na ito, yung 1 year of idleness, ay parang siya, no, nadala siya ng Agos, no? Itong si San Agustin ay nadala ng Agos, no? So yung pagiging, kumbaga, yung mga terms natin sa Pilipinas, no, pagiging suwail, no? Nagkaroon na rin siya ng mga sexual adventures, no? At ang dyan, ang nakapagtataka dyan, well, kung hindi mo naiintindihan yung culture nila, no? Nung nagkaroon ng ganitong sexual adventures ng interest, itong si Saint Augustine, yung si Patricius, yung tatay niya, ay natuwa pa, no? Naging, uy, wow, ang galing. Parang ganun yung nangyari doon kay Patricius, no? Naging naging proud siya sa anak niya na wow, may na siya, no? Parang meron na siyang lust, no, sa kanyang katawan, ganyan. Tapos nade-develop na yung kanyang katawan, no? Kasi kung babalikan natin yung culture nito ng Roman Empire na ito at dito sa kanilang lugar sa Tagaste, no? Laganap yung ganong klaseng kultura na nagiging proud yung parents sa kanilang anak kapag may ganitong sexual adventure na. Kasi nakikita nila yung anak nila na may kapasidad na magkaroon ng anak, no? Na mag-reproduce, no? Kasi kapag walang interest sa ganon, baka maging mag-isa lang sa buhay, no? At ayaw ni Patricius at ni Monica na maging mag-isa yung anak nila. So, ang gusto ni Patricius, ayan, sige, mambabae ka, ganyan, no? Sige lang, i-explore mo lang yung adventures mo na yan, no? So, yun ang nangyari, no? Yun ang nangyari sa buhay ni San Agustin nung isang taon na umuwi siya. Bukod doon, no, may rin, no, isang anecdote din sa kanyang buhay, no, sa confessions niya. Na natutos silang magnakaw, no? So, kung di ako nagkakamali, yung ninakaw nila noong mga panahon na ito ay peras, no? Pears, no? Ano lang naman, no? Yung kulit bata, kumbaga, kasi nasa 13 years old sila niyan, no? So, kasama niya yung mga kaibigan niya, ang gagawin lang nila, kukuha lang sila, no? Kukuha lang sila ng pears, no? Pero hindi naman nila kakainin yung mga peras na yun. Ang gagawin lang nila, kukuha sila, itatapon nila sa ng baboy, no? Sa kwadra ng baboy. So ganun lang gagawin nila. So, kukuha, itatapon doon. At ang sabi niya sa confessions din, no, na hindi rin naman daw niya gusto yung peras. Pero bakit may nakukuha siyang pleasure sa paggawa ng evil? Yun. So yun yung isa sa mga pinagnilayan niya doon sa kanyang confessions, no? Na bakit may desire ako na gano'n, na gawin yung masamang bagay na yun, no? So ang makaka-relate kayo diyan, no, yung ano ba dito sa Philippine culture natin, yung sinasabi natin na, uy, masarap gumawa ng bawal. Ayan, di ba? Diba? Yan yung isa sa mga kasabihan natin sa Pilipinas, no? So, yun yung naramdaman ni San Agustin nung kanyang kabataan, nung siya ay maging idol for 1 year, no? So, sa mga panahon din na yan, no, marami pa siyang naging adventures, no, sa kanyang adolescence life, no. So, pagiging isang nagbibinata na lalaki diyan sa bayan ng Tagaste, no. Sa kalaunan, no,
ano ang nangyari sa kanyang buhay nung na-explore na nga niya yung sex adventures niya na yan, ni San Agustin, ay na-meet niya itong isang babae. No? So, nung umalis si San Agustin patungo sa Carthage, so ito ay isang bayan din, no, para mag-aral, no, kung saan siya ay mag-aaral. So, nagtungo siya sa Carthage na sinasabi niya na ito ay cauldron, no, para siyang kawa ng mga illicit loves, no, ng mga ipinagbabawal na pag-iibigan, no. So, yun yung gano'n niya dinescribe yung Carthage, no? Kasi itong Carthage din, may iba ring mga Diyos, no? Maraming mga pagano dito sa Carthage. At doon sa pumunta para mag-aral. So, isang characteristics kasi ni Saint Augustine, ano siya, very explorative siya. Hindi siya nagstay lang sa, okay na ako sa Arian belief. Okay na ako sa Christian belief. Although si Saint Monica, wag natin isasantabi si Santa Monica, no? Si Santa Monica, laging niyang itinuturo kay San Agustin na maging Kristiyano. Kabaliktaran, yung kanyang tatay na si Patricius, no? Na tinuturo na maging pagano, explore mo lang yan, kung ano-ano, yung kabinataan mo, no? Explore mo lang yan, no? So, si Saint Augustine, hindi siya nagstay sa isa lang, no? Nagpalipat-lipat siya, no? In-explore niya ang kanyang ang iba't ibang mga paniniwala, no? So again, yung Carthage na ito ay isang cauldron of illicit loves, no? Maraming mga ipinagbabawal na ginagawa dito sa lugar ng Carthage, no? So, ang madalas niyang puntahan noon sa Carthage, no, mga teatro, no? Kasi yun yung parang kumbaga mga libangan doon sa Carthage noon, no? So, meron pa siyang mga kaibigan na ang tawag niya mga the wreckers, no? So, mga parang kumbaga ang mga barumbado, yan. The wreckers, no? So, dito sa Carthage, dito niya na rin na-meet yung kanyang long-term relationship, no? Na minahal niya ng sobra. Yun nga lang, no, sa kanyang confessions, no, sa kanyang mga aklat na isinulat, ay hindi nabanggit ang pangalan nitong kanyang iniibig, no? Ayan. So, hindi nabanggit yung pangalan nitong babae na ito na nakikita nyo sa screen na yan, no? So, long term, matagal na naging sila nitong babae na ito. At sa tagal ng kanilang pagsasama, ay nagkaroon sila ng anak, no? So, itong pag-iibigan na ito ni Saint Augustine at itong babae na ito ay ipinagbabawal, ano po, no? Kasi bakit, no? Kasi si San Agustin ay iba ang status sa society. During that time, you cannot marry hindi ka pwede mag-asawa. You cannot marry somebody na hindi mo ka-level, no, ng status sa society, no? Kaya ang tawag sa babae nito ay mistress, no? Sa ibang terms ay ang tawag sa kanya ay concubine, no? Hindi sila level. So bawal yung naging pag-iibigan nila. Kaya nung nagkaanak sila na si Adeodatus, no, at nung malaman ng parents ni Saint Augustine, itong naging relationship niya dito sa babae na ito, si Santa Monica talagang nataranta siya. Ano, bakit ka ganyan. Bawal yan sa society natin, no? So, yun yung mga nangyari, no? So, nung nanganak si itong babae, ang ipinangalan nila ay Adeodatus, no? Nang ibig sabihin ay God-given, no? So, nung panahon din na ito, no? Nung ipinanganak itong si Adeodatus, si San Agustin, kung bibilangin natin, mathematics to, no? Ilang taon na ba siya dyan? 372. Siya ay nasa 17 years old, no? So, nasa 17 years old na itong si San Agustin nung nagkaanak siya. So, isa siyang teenage dad, no? So, isa siyang binata siya nung naging tatay siya, no? Hindi pa siya kasal, out of wedlock, no? Tapos, hindi pa ka-level sa society. Tapos, yun, nagkaanak siya ng bata. Bata pa siya. So, 17 years old, ang aga niya nagkaanak, no? So, nung panahon din na ito, ay dumating sa kanya yung masamang balita, no? Na si Patricius, na kanyang ama, ay namatay, no? Pero, ang
ang salamat sa Diyos dito sa sa pangyayari na ito, si Patricius na isang pagano, no? Dahil sa mga panalangin ni Santa Monica ay naging Kristiyano at nabinyagan bilang isang Kristiyano itong si Patricius bago namatay. Diba? Ang galing ni Santa Monica, no? Ang galing ng mga panalangin ni Santa Monica, no? Na-convert niya si Patricius bago ito mamatay, no? Bilang isang Kristiyano. No? So, ayun, bagamat no, masasabi natin no na hindi naging maganda yung relationship ni San Agustin, no? May mga sila, pagtatalo rin sila ng kanyang ama, no? Kasi mas naging close sila ni Santa Monica, San Agustin at Santa Monica, mas naging close sila kaysa sa kanyang tatay, no? So, yun ay nakasulat din no sa book 9 ng Confessions ni Saint Augustine, no? So, ayan, no? Pero kung babasahin niyo yung Confessions, no, ay makikita niyo roon na gusto pa rin, no, ni San Agustin na ipanalangin natin yung parehas, no? Yung parehas niyang mga magulang, no? Si Santa Monica at si Patricius, isama sa ating mga panalangin, no? So yun yung nangyari noong mga panahon na ito. Again, so 371, yung nakilala niya itong babae at nagkaanak siya noong 372, 17 years old siya. Okay? So, kasunod naman, no, ito naman ay pumatong na siya dyan. Ayan, so, noong panahon ng 372, 373 AD, meron siyang na-meet na isang paniniwala. So, itong paniniwala na ito ay yung tinatawag na Manichaeism, no? So, itong Manichaeism, ito ay paniniwala ng mga Mani, galing kay Mani, founder nila, no? Na ang itinuturo ay yung dualist cosmology na tinatawag, no? So si Saint Augustine na entice siya, no, naakit siya dito sa ganitong klaseng paniniwala, yung Manichaeism, yung spirituality, no? Dualist cosmology. So ang paniniwala nila, no, simple lang, dalawa, merong good, merong evil, merong spiritual world of light at merong material world of darkness. So that's their belief, no? So na-attract siya dyan sa dualist concept na yan dahil sa human nature, no? Kasi, no, naging struggle ni Saint Augustine itong sexual adventures niya, no, yung lust niya, no? So, para ma-evade niyo yun, para matakasan niya yung natanggapin with full responsibility yung kanyang moral failures, pumunta siya dito sa paniniwala na ito ng Manichaeism, na parang, ito, parang mas okay ito. Ito yung belief na mas panatag ako, na mas comfortable ako, that will not criticize me for who I am, for my moral failures. So yun yung naging paniniwala ni San Agustin, kaya siya tumungo rin dito sa Manichaeism na spirituality, no? So tinanggap din ni San Agustin nung mga panahon na ito yung rejection ng mga Manichaeists, no, doon sa Old Testament, no? Tapos itong Manichaeists kasi sila ay mga they reject, no, yung Old Testament and they criticize yung New Testament. 'Di ba? Kakaiba yung mga Manichaeists. So, yun ay for 9 years, no? Sa mahabang panahon din, habang kasama niya yung kanyang babae, no? Iyan yung pinaniniwalaan niya, no? So matagal na panahon na yan yung kanyang pinaniniwalaan, no? So noong 373 AD, no? Na-encounter na rin naman niya yung ibang mga philosophies, no? Like for example, yung mga philosophies and literatures ni Cicero, no? So si Cicero ay mga sinauna mga classical philosophers during that time, no? Na-encounter niya na rin yung ganitong klaseng mga paniniwala, no? Pero itong si Saint Augustine, talagang sinapapanatan. Kailangan maghanap siya, magbasa. Pero yun nga, medyo na-entice talaga siya dito sa Manichaeist spirituality. So sa case para kay Cicero,
merong strong desire, you should have a strong desire for true wisdom, no? Yung totoong karunungan, no? So doon sa naakit din, no? Pero tinry niya naman sa Christianity na hanapin yung true wisdom na yun. Sa ibang mga sa ibang mga literatures, if you will read, no? Nung binasa raw ni San Agustin yung Biblia, hinanap niya doon, no? Hinanap niya doon yung lalim, yung rhetorics, yung talinghaga, kumbaga, no? Yung pagiging artistic ng kanyang panahon, no? Kasi mga nababasa niya, mga Socrates, Plato, Cicero, yung mga philosophers ng mga classical world, etc. No? Napakaganda ng rhetorics. Pero nung binasa niya yung Biblia, for Saint Augustine, yung Bible is scandalous. No? Bakit? Kasi si ganito, may anak na ganito, tapos pinatay ng anak niya si ganito. No? So yun yung mga nababasa niya. Yung buhay ni Jesus, very madugo, no? Para kay San Agustin. So, ganun ang naging una niyang pagtingin, no? Sa Biblia nung kanya itong binasa. So, ano ang nangyari, no? Dinedicate niya yung kanyang sarili sa pag-aaral ng filosofiya. So, doon niya pinagyaman, no, yung kanyang sarili, no, in studying philosophies, dialoguing with other philosophers, no. Another thing, no, na nangyari sa kanyang buhay, he abandoned his career, no. Iniwan niya yung kanyang buhay, no, bilang yung kanyang mga professional na trabaho noong panahon na yan, no. So, may na-meet din siya kasi namatay na si Patricius noong mga panahon na ito, no? 373 AD. So, may na-meet din siya na isang mayaman na patron, no? So, yung mayaman na patron na ito ay, ang pangalan niya ay si Romanianus, no? So, si Romanianus, siya yung tumulong sa pag-aaral ni San Agustin para makapagpatuloy ito. Kasi nakita ni San Agustin nakita ni Romanianus na si San Agustin ay may potensyal. So, pinag-aralan niya, sinuportahan niya yung pag-aaral ni San Agustin, no? So, nagpatuloy si San Agustin sa kanyang pag-aaral, no? Pero Augustine during this time stayed with his lover, no? Talagang magkasama pa rin sila nung babae niya, no? At sa mahabang panahon, na-impluwensyahan ng Manichaeism itong si San Agustin. May isang pangyayari pa sa buhay ni San Agustin na nung umuwi siya sa kanilang bahay, ayaw siyang papasukin ng nanay niya. Oo, may gano'n, no? Kumbaga, may kasama kang babae, hindi naman kayo ganyan, no? Tapos, kung ano-anong paniniwala pa, pumunta ka pa sa Manichaeism, ganyan. So, hindi siya pinapasok ng bahay itong si Santa Monica. At itong sponsor niya na to, na si Romanianus, doon lang siya bumalik, no? Doon lang siya nakituloy kay Romanianus. So, yun yung nangyari nung mga panahon na ito, no? So, ayan, marami pa, no, na ni-reject niya yung ibang mga turo, no, at kumapit siya dito sa Manichaeism, no? At yan ang pangyayari sa kanyang early life, no? Dumako tayo sa kasunod na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang tinatawag na teaching career, no? Yung panahon na siya ay nagturo, no? Kumbaga, no? So, itong panahon na ito ay nitong panahon ng 374 AD, no? So, ito ay 374 AD. So, bumalik siya sa Tagaste, sa North Africa, no? Para magturo ng grammar. So, kung yung grammar, by the way, during that time, siya yung kumbaga, ito yung una mong pinag-aaralan bago ka mag-aral ng rhetorics, no? So, you study grammar first and then you study rhetorics. So, ito yung panahon na nung bumalik sa Tagaste, ayaw siya papasokin ng kanyang nanay, no? Pero again, no, huwag natin alisin kay Santa Monica ang kanyang pananalangin. Bagamat nagawa niya yon ay pa rin, no? Pinapasok niya pa rin naman, no? Itong si San Agustin, no? At patuloy siya sa kanyang pananalangin na si San Agustin ay mag-convert na nga sa Catholic Church, no? At iwanan na ni San Agustin itong Manichaeism.
So yun yung isa sa matimtim na panalangin, no, ni Santa Monica. So 376, si Saint Augustine ay bumalik, no, papunta sa Carthage dahil after nung magstay siya dito sa sa Tagaste, yung isang close friend niya rin during that time namatay, no? So iniwan niya muna yung Tagaste, bumalik siya ng Carthage, at doon nagturo siya, no? Nagturo ulit siya ng retorika, no? In fact, doon sa Carthage ay nag-open siya ng School of Rhetoric, no? So ayun. So ang isa sa mga pangyayari dito sa buhay ni Agustin sa Carthage, ayan. So kung mababasa ninyo, so asan na ba? Ayan, no, ayan. So, Augustine opens a rhetoric school in Carthage, faces challenges with rowdy students for 8 years, no? Sa loob ng 8 taon, tingnan nyo, no, yung edad ni San Agustin dito parang nasa 22 or 23 years old na si Saint Augustine. Nagtuturo na siya ng rhetorics, ng literature, ng grammar, no, sa mga estudyante. Nakapag-open siya ng kanyang sariling school, no? Pero hindi niya kinakaya yung kakulitan ng mga kabataan, no? Yung rowdiness and pranks of his students during that time, no? So, parang kumbaga umaabot hanggang sa ugat, hanggang buto yung yung inis niya sa mga estudyante niya, sa mga napakakulit na mga estudyante. Pero tiniis niya yon for 8 years na siya ay nagturo. So yun yung nangyari sa kanyang buhay noong 376 AD nung siya ay nagturo sa Carthage. So 379, ang pumalit naman na emperor, no, na Roman emperor ay si Theodosius I. Itong period na ito, kung babalikan natin kanina, no, kanina Arian, pagan, tapos naging Arian, tinolerate yung Christianity, itong si Theodosius kakaiba. So si Theodosius during this period ay yung in-establish niya na official state religion ay yung Christianity, no? At ang ginawa niya sa Arianism, isinantabi niya yun. Yung mga Arianist kanina, no, kung babalikan natin, they reject that God, that Jesus is equal with the Father, no? They don't believe that Jesus is divine. So kaya sa Arian heresy. So ayaw ni Theodosius doon, so sinopress niya yun. Ang iniangat niya bilang state religion ay Christianity. So all subjects of the Roman Empire kailangan tanggapin ang Nicene Creed. So kailangan, no? Kailangan in-establish na natin Christianity official state religion. Merong Nicene Creed na na-formulate natin noong 320 something AD, 325 AD. Sundin natin yon. Kasi etong Nicene Creed, ito yung nagpapahayag ng ating paniniwala, ng ating theology, ng ating belief sa Trinity, no? So yun. So yun ang pinalaganap ni Theodosius I. Balik tayo kay Saint Augustine, no? So Saint Augustine left for Rome, no? Ayan. So iniwan niya ang Roma, moves to Rome, no, to teach rhetoric, no? So doon siya nagturo, no? Nagpatuloy siya magturo. So, isa sa mga nagsama sa kanya, yung mga kaibigan niya, no? So, marami siyang mga kaibigan na mga nagtuturo din, mga philosophers din. Kasama niya rito si Alypius. Hindi ko alam kung nakikita niyo dyan sa screen. Wala nasulat, no? So, si Alypius, katype ko na lang sa chat box kung ano spelling niya. Si Alypius, isa yan sa mga kaibigan ni San Agustin na tumulong sa kanya para makakuha ng teaching possessions, makapagturo, no? So ito ay dati niya ring estudyante, no? Former student niya itong si Alypius. So sumulat si Alypius sa kanya, inimbitahan siya na sumama papunta sa Roma, no? Na ang pangako ni Alypius kay San Agustin na, uy, sa Roma mas seryoso ang mga estudyante, no? Mas mababait ang mga estudyante doon. So yung bayad sa iyo mas okay. So yun, no? So yun yung pangako sa kanya ni Alypius. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang buhay, no? So sa pagbalik niya, no, sa pagpunta niya sa Roma ay hindi ganoon yung mga estudyante. Hindi totoo na mababait yung mga estudyante. Estudyante. Normal na mga estudyante, makukulit, no?
Yung kanina, yung mga rowdy pranks, no? Rowdiness and pranks, ganun pa rin yung nangyari sa kanya, no? So, nung nagstay siya sa pagtuturo dito sa Roma, no? May mga estudyante rin siya na nandaraya sa kanya. Kumbaga, ano bang term na ginamit talaga? Parang parang sinamantala siya, no? Parang sinamantala yung pagiging magaling niya, no? Tapos papasok sa klase niya, atin sa mga klase niya. Tapos ang gagawin ng mga estudyante, ipagmamalaki nila na magaling, naging teacher ko yan si Augustine, yung magaling na na philosopher sa Tagaste. Yun, pagmamalaki nila yun. Pero pagdating na ng bayaran ng tuition fee, hindi na pumapasok yung mga bata. Hindi na nagpapakita, no? So they skip, no? They skip yung paying ng kanilang tuition fee. Nawawala na lang sila, naglalako silang parang bula. So yun yung isa sa mga naranasan ni San Agustin dito sa pagtuturo niya sa Roma ng rhetorics, no? In fact, bago pa siya makarating ng Roma, kasi si Santa Monica, balikan natin si Santa Monica, no? Santa Monica, ayaw niya na maligaw ng landas itong si San Agustin. So hangga't maaari, gusto niyang samahan si San Agustin. So sa isang pagkakataon, sumama si Santa Monica, no? Dito kay San Agustin, no? Pupunta sana sa Roma. Isasama niya si Santa Monica. Pero ang ginawa ni San Agustin, niloko niya yung nanay niya, no? So ang ginawa ni San Agustin, isang pangyayari doon na dinala niya sa isang simbahan si Santa Monica para diyan ka lang, magdasal ka lang, magdasal ka lang kay San Cipriano, parang tama ba? Yun, kay San Cipriano, magdasal ka lang. So yung simbahan sila pinagdalan para makadedicate kay Saint Cipriano. Sige, diyan ka lang muna, babalikan na lang kita dyan. Pero ang ginawa ni San Agustin, hindi niya binalikan yung mama niya, si Santa Monica. Umalis siya, pumunta na siya ng Roma. So, doon nagstay, no? So, again, no, si Santa Monica, naunawaan niya yung mga ganyang kakulitan ni San Agustin. So, ipinananalangin niya pa rin, no? At si Santa Monica, lumalapit din naman, no, sa mga obispo at humihingi ng panalangin sa mga obispo. Humihingi ng payo sa mga obispo. No? Mamaya, mababanggit natin yung pangalan ng obispo na yun. Pero kung alam niyo, pwede niyo na i-type sa chat box, no? So, ayan. So, sana ay nakikinig pa rin kayo. May mga ibang kakapasok lang, no? So, nasa part na tayo ng teaching career ni St. Augustine. So, ayan. So, ito yung kanina, no? Augustine moves to Rome to teach rhetoric, receives Monica. At si San Agustin din, noong mga panahon na ito, by the way, ay nagkasakit, no? So, Augustine moves to Rome, tapos nagkaroon siya ng sakit, no? At yun nga, yung mga estudyante rin niya ay dinadaya siya. Dahil dinadaya siya sa tuition fee, syempre, medyo naghihirap siya doon, no? So, hindi na niya maano yung finances niya. So, nahirapan siya sa finances during that time. Ayan, no? So, Augustine selected by Symmachus. So, ayan, Augustine selected by Symmachus for a post in Milan as a professor of rhetoric. So, ito naman si Symmachus, isa itong mataas na opisyal doon sa Milan, no? May position siya doon. Parang prefect yata siya doon sa Milan, no? Kaya nag-offer siya kay St. Augustine na turo ka sa Milan. Maganda rin doon sa Milan. No? So yun ang isa sa mga naging offer sa kanya. So para magtungo sa Milan. At sa pagkakaalala ko ay nasundan din siya ni Santa Monica dito. No? Ayan. So eto na. Ayan. So nung si San Agustin, yung nakikita niyong painting na yan, isa sa mga matatandang painting na when Augustine moved to Milan. No? So dito sa Milan, ang na-encounter niya naman dito ay another philosophy. Pero yung philosophy na ito is kaugnay na rin, no? At interested dito yung sa philosophy na ito, yung mga Christian philosophers natin, no? Mga theologians natin. So, ito yung tinatawag natin na Neoplatonism, no? So, especially yung philosophy rin ni Plotinus, no? Year 200 something, no? To 270, no? So,
Ang itinuturo nila ay yung sense of divine destiny through purification from carnal appetites. So yun ang itinuturo dyan. No? So, pero etong si San Agustin, no, ay again, no, disillusioned pa rin siya, no, parang babad pa rin sa yung utak niya nandoon sa Manichaeism, no, yung heresy na yon ng Manichaeism. So medyo ano niya talaga to, inaral niya talaga tong bagong Neoplatonist philosophy na ito, no? Ayan. So pero ang sinasabi sa mga aklat na kahit na encounter niya itong halimbawa Neoplatonism, Manichaeism, Arianism, no, itong mga philosophies na ito, yung mga heresies na iba, no, nananatili pa rin sa kanya, nag-remain, nanatili sa kanya yung basic Christian principles, no, yung mga Christian philosophies, so nanatili pa rin sa kanya yun. So maganda yung pagkakaturo ni Santa Monica sa kanya during that time, no? So again, nasa Milan na itong si San Agustin. Dito rin sa Milan, meron siyang isang obispo na na-encounter, no? Na pinaka nag-open sa kanya doon sa Christianity, no? Na ipinaliwanag in a philosophical way, nasasagot yung mga tanong niya, no? Etong si Bishop Ambrose, no? So si Ambrosio. Ayan. So si Bishop Ambrose, laging nakikinig si San Agustin sa mga sermons, sa mga homilies ni Bishop Ambrose, no? Lang matimtim siya nakikinig dito kay Bishop Ambrose. At nung mga panahon na ito, tinanggap nga niya ang Christianismo, ang Catholicism, no? At siya ay naging isang catechumen, no? Yung nagre-ready para sa binyag. Isang dahilan kasi, no, bakit nung mga panahon na ito ay tinanggap niya rin yung Christianity, bukod sa magaling si Bishop Ambrose. Kasi nung na-encounter niya yung isang priest ng mga isang Manichaean priest, tinanong niya lahat yung mga philosophical questions niya, mga tanong niya sa pananampalataya, mga tanong niya sa sexual adventures niya kung paano mawawala yun, no? Tinanong, no? At walang nasagot yung Manichaean priests. Na-disappoint itong si St. Augustine. So after 9 years na nag-stay siya doon sa Manichaean spirituality na yun, iniwan niya. Kasi hindi ninyo ako masagot. Ba't hindi niyo ako masagot? So yun yung nangyari, no? Ang sabi pa ng Manichaean priest na yon, na ako na lang ang turuan mo. Turuan mo ko ng literature para mas maging para lumawak naman yung kaalaman ko. So yun yung sinabi ng Manichaean priest. So na-disappoint talaga si St. Augustine doon. At nung na-encounter niya itong si Bishop Ambrose, yun talaga ang nakasagot sa kanyang lahat ng mga tanong in a philosophical way, no? And yung sa mataas na discourse. So, kaya siya naging isang catechumen din, no? So Augustine eventually decided na maging catechumen, no? Maghanda para sa kanyang binyag. Nakinig sa mga sermon ni Bishop Ambrose, no? And mas na-appreciate niya yung Biblia kasi kanina yung approach niya, just like what I've said a while ago, no? Yung approach ni St. Augustine sa pag-intindi ng Bible is rhetorical, no? Highly philosophical, no? Parang yung classical na approach in interpreting and reading something. So yun yung approach niya. Pero ngayon, ang approach na ni St. Augustine sa Biblia ay spiritual, no? So yun ang itinuro ni Bishop Ambrose kay St. Augustine, to approach it in spiritual terms, no? Na yung mga diskurso nito ay hindi lahat maaabot ng utak mo, no? Baka ito ay mystical, no? Yung approach din ni Bishop Ambrose is somehow Neoplatonic, no? Yung kaninang binanggit natin na philosophy, no? So, dito sa mga panahon na ito, no, na naghahanda siya para sa kanyang binyag, no, ay mas naunawaan niya na yung kanyang mga carnal activities, yung kanyang sexual adventures, ay parang pagka
naunawaan niya na ito ay parang pagka nalalayo ka, no? Pag nalalayo ka sa spiritual terms, no, sa spiritual approach, dito ka napupunta sa ganitong klaseng paghina ng iyong katawan, no? And yung mga carnal activities and adventures na ito will weaken, no? Pahihinain yung iyong effort to understand yourself, no? Yung pag-unawa mo sa sarili mo at pag-unawa mo sa kung ano yung hinahanap mo. So, isa sa term na umiikot dito sa sa mga isinulat ni Saint Augustine at sa buhay ni San Agustin ay yung tinatawag na restless heart, no? Yung hindi matahimik o hindi mapanatag, no? Yung hindi mapahingang puso, restless, no? So, yun yung lagi siya may desire, no, to know what is the truth, no? Ano yung karunungan, ano yung kaalaman na mula sa Diyos. So yun yung kanyang hinahanap. So yun, no? So siya ay naghanda, no, para sa kanyang binyag. Ayan. So kaya itong si San Ambrosio, si Bishop Ambrose, ay isa sa pinaka mahuhusay na naging mentor nitong si Saint Augustine. Ayan. So, nung 385 din, no? So, nagkaroon siya ng conflicts and emotional turmoil at struggles with celibacy. Bakit? Ano nangyari noong 385 AD? So, si Monica, nasundan niya si San Agustin dito sa Milan. At ano ang nangyari, no? So, Monica arrived in Milan and meron siyang dala-dalang balita. Ano yung dala niyang balita? Na si San Agustin ay dapat na magpakasal sa isang babae, no? Kasi nag-arrange marriage, may inarrange na marriage itong si Saint Monica para dito sa kay San Agustin. Para hindi nga makatuluyan yung babae na naanakan nitong si San Agustin. So, iwan mo na yan, no? Iwan mo na yung babae na yan. Pero alam niyo ang sabi ni San Agustin, minahal niya talaga yung babae, no? Na yun, yung unang babae na yun. He had been faithful, no? Doon sa babae na yun for many years, no? 14 years. Faithful siya doon sa babae na yun. Pero ano yung kasunduan etong babae kasi na to, pareha sila ng level, yung in-arranged marriage sa kanya. So pareha sila ng level sa society, may kaya din, may yaman, may pangalan sa lipunan yung babae. At yun nga lang, no? Merong kasunduan. Ang kasunduan nila ay kailangan, siyempre, iwan ni San Agustin yung babae. Kahit 2 years lang, iwan mo yung babae mo na yan, no? Tapos pakakasalan kita. Tutuloy natin yung kasal. No? So, yung nangyari na yun kay San Agustin had been emotionally wrenching. Kumbaga, nadurog talaga siya emotionally doon sa pagdedesisyon na yun, sa pag-iwan doon sa babae na yun. No? Again, no? During this time, hinaharap niya na yung kanyang kahinaan, no? Yung kanyang restless heart, yung kanyang kahinaan, no? Yung kahinaan ng kanyang pagtitimpi, no? So, ayan. Kaya, instead of accepting yung panahon na ito, yung 2-year period lang na yun ng celibacy, ng hindi pag-aasawa, Augustine replaced her with another woman, no, to satisfy his needs. So yun yung nangyari. Pinalitan niya lang. No? So, nung mga panahon na to, yung mga carnal appetites niya, yung mga sexual adventures niya, were in deep conflict with his spiritual desire. Kasi again, catechumen siya. Naghahanda siya for baptism. Pero may mga ganito nangyayari sa kanyang buhay, no? Na nasasapawan ng kanyang mga desires, yung seeking niya, yung paghahanap niya doon sa isang sa spiritual happiness, sa metaphysical truth na hinahanap niya. So yun yung nangyari ng mga panahon na ito. So ayan. So ito, nung panahon na ito, 386 AD naman, no? So ito naman ang renunciation and spiritual awakening, conversion through scripture. So during this period, 386 AD, merong isang kaibigan si Saint Augustine, no?
si Alypius, nabanggit natin kanina, no? Si Alypius ay may nakakwentuhan siya, no? Si Alypius at si Pontitianus. Yeah, Pontitianus, no? So, nakakwentuhan niya ito at ikinuwento nito, isa sa napagkwentuhan nila ay yung tungkol sa buhay ni Saint Anthony. Si Saint Anthony na ito ay isang desert monk, no? Na iniwan yung lahat-lahat, no, para magpunta sa disyerto ng Egypt. Kaya nga ang ibang tawag kay Saint Anthony of Egypt, no, Saint Anthony the Great, no. Isa pang tawag ay Saint Anthony of the Desert, no? Kasi nagpunta sa disyerto. At si Saint Anthony daw, marami pang iba pa ng mga isinama ng mga monks, no, ng mga monghe. At nagpunta sa disyerto. At doon dinivote nila yung kanilang sarili ng kanilang buhay sa tinatawag nating asceticism, no? O yung talagang ito yung marubdob na pananalangin, no? Parang mga monghe talaga, no, na yung kung makakapanood kayo ng mga documentaries, 'di ba? Minsan merong maliit na cave lang, lang sila, ika-carve lang nila yung isang mountain, tatanggalan ng bato, ika-carve lang na gano'n. Tapos may maliit lang na cave, nakasya lang yung tao para umupo. At doon sila nagsistay para magdasal, no? In the middle of the desert, gano'n yung ginagawa. Nagdadasalan sila na nagdadasal. Jesus prayer, no? Yung shotki na tinatawag, ano. So, yun yung ginagawa ng mga desert monks. Ngayon, si Saint Augustine, sa kanyang restless heart, no? Merong na-inspire siya doon sa story na yon ni Saint Anthony of the Desert, no, of Egypt. So na-inspire siya na parang sa puso niya ay nagkaroon ng ningas, kumbaga, no? Merong desire sa kanyang puso, burning in his heart, no? Na siya ay magsisi, no? At tunguhin yung ganong klaseng buhay. No? So, nung mga panahon na ito ay tumakbo siya doon sa kanilang garden. Nung marinig niya yung story na yun ni Saint Anthony of the Desert, takbo siya papunta sa likod ng garden nila, no? And doon, ayan, makikita niyo yung picture na yan, siya ay umiyak ng umiyak. No? Bakit, no? Kasi na-torment siya nung kanyang mga nagawang kasalanan, no? So, yun ay yung kanyang mga na-realize during that time, no? So, yun. So, dito rin sa panahon na ito, no? Ito na yung panahon na mayroon siyang parang apparition, no? Or merong voice na narinig itong si San Agustin. So, meron siyang boses na narinig. So, boses ng isang bata na hindi niya makita, na hindi nakita, no? At ang sabi ng bata kay San Agustin, pick up and read, no? Sa isang term na ginagamit natin sa Agustinians, ito yung tollie legge na tinatawag, no? So tollie legge, no? Or pick up and read, or take up and read. Kunin mo at magbasa ka. Yun ang sabi kay San Agustin, yung isang boses na hindi niya nakikita, no? So, ang ginawa ni San Agustin, binuksan niya yung Biblia, at pagbukas niya ng Biblia ay napunta siya sa aklat ni San Pablo, no? Sa Romans 13, no? Where he read, not in riots and drunken parties, not in eroticism and indecencies, not in strife and rivalry, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in its lusts. So again, yun yung naging struggle sa buhay ni San Agustin, no? Yung struggle niya sa carnal desires and sexual adventures, sa lusts. At ito yung bumungad sa kanya na Bible verse, no? Put on the Lord Jesus Christ. So, sa pagkakataon na yun, no, kumbaga nagkaroon ng peace sa kanyang puso. Actually, isa sa kinaiinggitan niya, kumbaga, no, isa sa nakikita niya kung bakit niya naging mentor at inidolize si Saint Ambrose, ay kahit kapag ka
debate itong si Saint Ambrose sa mga heretics, ay makikita raw kay Saint Ambrose yung peace, no? Peace and joy, no? Merong kapayapaan sa puso itong si Saint Ambrose. Hindi yung katulad ngayon, di ba? Katulad ngayon, pagka yung ibang mga Kristiyano, pag nakipagdebate, talagang galit na galit, talagang gano'n, no? Pero sila noon ay may peace sa kanilang mga puso, no? So, confidence and peace flooded Saint Augustine's heart. So, ang ganda nung reflection niya dito sa part na ito, no? So, Paul's question is, who will free me from this body of death? No? So, yun yung naging question din ni Saint Augustine at pinagnilayan niya, who will free me from this body of death? So, ang sagot din ni San Pablo kay San Agustin, no? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. You can see in this Bible verse, no? Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in its lusts. No? So, ang lahat na nangyari na ito sa kanyang conversion ay sinabi niya sa kanyang nanay. So, ni-report niya, sinabi niya sa kanyang nanay, no? At siyempre yung nanay niya, na si Santa Monica, na mula pa noon, no, keeps on praying and praying and praying, no? Palaging nananalangin para sa conversion ng kanyang asawa sa Patricios, sa conversion ng kanyang anak na sila, San Agustin. Tuwang-tuwa si Santa Monica, no? Nasagot na yung kanyang, kumbaga, lifelong prayer, no? Yung kanyang matagal ng panalangin. So, yun ang nangyari kay San Agustin, no? So, tinanggap si Jesus Christ. So, doon na fully, no? Unti-unti, no? Tinatanggap niya si Jesus. So, 387 AD, that summer, no? Summer ng 387 AD, pumunta sila sa, pumunta sila sa port of Ostia, no? So, kasi nagkaroon na ng dito, sa panahon na ito ay nagkaroon ng mga civil wars na tinatawag. Maraming mga katulad niya ng binanggit natin kanina doon sa introduction. 'Di ba, yung dalawang empire na hati ganyan. Tapos yung mga sides, yung mga nasa borders ng empire na ito, unti-unti na silang sinasakop kasi nga papabagsak na yung Rome. So during this time na nabuhay si Saint Augustine ay unti-unti bumabagsak yung Roman Empire. So marami ongoing civil wars, no? Maraming blockade, no? Maraming nangaharang sa daan, no? So, si San Agustin during this time, at si Santa Monica, no? Nagkaroon sila ng mystical vision, no? Habang sila ay nag-uusap, no? So, yung vision na ito ay, kumbaga, isang makalangit, no? Heavenly vision, no? That fully converts Saint Augustine. Pero sa kasamaang palad, no? Sa ilang araw matapos yung vision na ito ay nagkasakit si Santa Monica, fell ill, no, with fever, so nilagnat at namatay, no? So ang edad ni Santa Monica during this time ay 56 years old, no? So 56 years old si Santa Monica nang siya ay mamatay, no? So, yun ang pangyayari sa panahon na ito noong 387 AD. So, naiwan si San Agustin, no? At labis ang kanyang pagluluksa, no? Grieving for the death of his father. So, ito ay nakasulat naman din, no? Sa book 9 ng Confessions ni Saint Augustine, no? So, in the Confessions, Saint Augustine, kung babasahin niyo, no? Saint Augustine described the death of his mother, no? And yun nga, katulad ng binanggit natin kanina, do not just pray for Monica, for Saint Monica, but also pray for his father, Patricius, no? So, yun yung sinasabi dito, no? So, dumako tayo sa kasunod na panahon, no? 388 AD, no? So, Augustine remained for about a year in Rome, no? Ang ginawa niya dito, nanatili kasi yung kanyang desire, no, doon sa asceticism, na yung inspiration ni Saint Anthony the Great kay Saint Augustine. So, ang ginawa ni Saint Augustine, nag-explore siya, no? Nagtingin-tingin siya sa mga
sa mga monasteryo dito sa sa Roma. And then bumalik siya sa Tagaste sa Africa, no? Ang kasama niya na bumalik ay yung kaibigan niya, si Alypius, at yung anak niya na si Adeodatus, no? Inayos nila yung kanilang inayos niya yung kanyang mga properties, no? Yung at nagtayo siya doon, no? He established his own monastic community doon sa Tagaste, no? So doon na siya nanatili, no? Began to live a contemplative life as a lay, no? Bilang isang laiko. So, kalaunan, 390 AD, yung buhay na ito ng monastic life ni Saint Augustine was shattered, no? So, gumuho yung buhay na ito, yung gustong buhay na ito ni Saint Augustine. Dahil yung anak niya na si Adeodatus at the age of 17 ay namatay, no? So, maagang namatay si Adeodatus. Ganun din, yung isa pa niyang kaibigan, close friend niya, na si Nebridius, namatay din. So, parang hindi niya kayang i-bear yung too much grieving during that time. Kasi, remember, just a few years ago, 387, namatay yung mama niya, si Monica. Tapos, 390, namatay yung anak niya at yung isa sa mga close friend niya. So, yun yung nangyari sa kanyang buhay. Too much grieving, no? Later on, yung grief na ito ni Saint Augustine ay, again, no, made him restless, no? A restless heart, no? Kaya, ang ginawa niya, pumunta siya sa Hippo, he visited Hippo to see kung pwede ba siyang doon na lang magtayo, no, ng another monastery doon sa Hippo. Isang araw habang siya ay umattend ng misa doon sa Hippo, ang nagbimisa ay si Bishop Valerius ng Hippo. So, ina-address ni Bishop Valerius of Hippo yung mga pangangailangan, urgent needs of the Catholic minority in Hippo, no? So, kasi maraming mga sumasalakay, no, maraming nananakop na mga mga taga-ibang lugar, no, doon sa kanilang sa Hippo. Tapos maraming mga heretics din doon sa lugar na yon. Ang nangyari, dahil itong si San Agustin, kilala nga dito nga sa Roman Empire. So, kilala siya. So, nung nakita itong si San Agustin ng mga tao, they turned to Augustine, no? At humingi ng tulong kay Agustin. So, ang nangyari, ang isang term pa nga na ginagamit nila dyan, no? Ano yan? Sa Tagalog kasi kinaladkad, parang gano'n, no? So, kinuha nila they carried Saint Augustine, at kinaladkad nila, no? Papunta sa obispo itong si San Agustin. At during that time, no, he was made a priest on the spot, no? Ordinahan na kagad yan, si San Agustin, no? Si Agustin. So, ganun kasi, no, during that time, pwede ka mag-ordain on the spot. Sa atin ngayon, parang 12 to 14 years bago maging pare, pero during the time, on the spot, pwede, no? So, doon, naging pare siya sa Hippo, and Augustine remained in Hippo for the rest of his life. And doon na siya nag-stay. So, in December, nung 393 AD naman, ayan, so, in December of 393 AD, pari na nito si San Agustin. Nagbigay siya ng isang speech, kumbaga, doon sa harap ng mga bishops, no? Tungkol sa faith and the creed. At dito rin, no, sa period, during this period also, and hanggang 405 AD, marami na siyang mga literatures na isinulat against doon sa dati niyang pinaniniwalaan na heresy, yung Manichaean heresy, no? Ngayon, talagang kinokontra na talaga niya at nilalabanan yung Manichaean heresy at fully niyakap na niya yung kanyang pananampalatayang Katoliko. So, diba? Ang ganda, no? So, kung iugnay natin sa ating buhay,
yung buhay ni San Agustin, no? From his life na maraming kapilyohan na ginagawa ng kabataan, nangunguha ng prutas, tinatapon sa baboy, tas yung adventures niya sa buhay, kaanak, nagkaasawa, nagkababae, no, ng babae, ganyan. So dumating sa kanya yung kanyang conversion, no, yung full acceptance ng kanyang piniling spirituality, no, ng kanyang bagong paniniwalaan, ng kanyang faith. No? So ito yung Christianity, no, yung Catholicism. So, yun. Napakaganda kung iugnay natin ang ating buhay sa buhay ni San Agustin. At sa buhay rin, no, siguro ni Santa Monica na anumang kasalanan natin, no, anuman o gaano man kasama ang isang tao, may pag-asa na magbagong buhay, no. Basta meron lamang tayong restless heart, katulad ni Saint Augustine, no, na hindi matahimik, hindi mapahinga, no, maligalig, kumbaga, no, kailangan mahanap natin kung nasaan yung peace, no. So again, nasa renunciation, no, and pagbabalik loob sa Panginoon, yung kapayapaan doon sa makukuha. Ayan, no. So again, during this time, priest na itong si Saint Augustine, and for the next 8 years, ang gagawin ni San Agustin ay lalabanan niya yung tinatawag na Donatist heresy. Itong Donatist heresy, siguro makaka-relate yung iba dito. Baka may mga nababasa na kayong ganitong klaseng mga heresies ngayon. Mga kumukontra, lumalaban sa Santo Papa, halimbawa. Ngayon, ang dami ko nababasa na ganyan ngayon sa Facebook, no? Inaaway nila yung Pope. Ayan. No? Itong Donatist heresy naman. So, yung mga Donatists, kumbaga sila yung mga purista, mga traditionalista, no? Gano'n, no? So, yung mga purist na ito, they denied the faith that, those who denied the faith could never be forgiven subsequently. So, kasi during this time, nung si Saint Augustine, dahil nga sa giyera, dahil nga sa persecution, may mga church leaders, mga bishops, mga pare, mga monks na kinakailangan na umalis, no? Pumakas. No? Umalis muna doon sa nila sa position nila bilang bishop kasi baka patayin sila doon. So may mga tumatakas, may mga umaalis out of fear na sila ay mamatay. Ngayon, after na matapos na yung gulo doon sa isang lugar, yung mga umalis na mga bishops, priests, or monks na yun, gusto na nilang bumalik, no? Sa pananampalataya. Pero ang sabi ng mga purista, ng mga purists, ng mga Donatists, ay, no, wag, hindi na sila dapat tanggapin. Dapat i-rebaptize sila. Binyagan na lang sila ulit kung gusto nilang makabalik sa Catholic. So yun yung paniniwala sa Christianity. Yun ang paniniwala nila. So behind their objection lay the false belief that only those living a perfect life belonged in the church. And further, that the validity of any sacrament depended upon the personal virtue of the priest or bishop who administered it. So, ito ay nilabanan ni San Agustin, no? Ang isang argument niya dito, na valid pa rin. No? Valid pa rin ang misa kahit na nagkasala ang pare o nagkasala ang isang obispo, no? So yun yung kanyang argument dito. Dahil yun nga, no, na ito ay ibinigay, ito ay ordained, no? Itong pari nito ay ordained. Di ba? Kaya ipinagkatiwala sa kanya, no, parang blessed yung kanyang mga kamay. Kaya pwede niya ibigay pa rin at valid pa rin yung sacraments na ibibigay niya. So para sa mga Donatist kasi kailangan maging pure ka. No? Kailangan wala kang kasalanan. No? Kailangan para maging valid ang isang sacrament, eto lang. No? Kailangan nagawa mo na lahat ng pagpapakabanal. No? So yun, very purista. No? Pagka makasalanan ka, hindi ka pwedeng maging part nila. Yun yung paniniwala nila. So yun. So,
yun yung nilabanan ni San Agustin for, nabanggit natin kanina, 8 years. Napakatagal na panahon. So, yung pure church, yung paniniwala nila. So, mas ano pa, kasi ito mga Donatist din is, they observe yung ritual actions talagang rigorously. Baga, ano, parang, puro sila, ano, parang, by the book, kumbaga, by the book na ito lang ito sundan natin, no? Ito ganito lang. So, to the point that it led them to fanaticism. 395 AD, ito, sorry. Picture pala to. Ayan, picture. So, ito ay yung pangyayari na nakikipag-argument si St. Augustine sa mga Donatists, no? May isang nabasa nga ako na article na si St. Augustine daw ay talaga tawag dyan, no? Mean siya. Talaga nilalabanan niya talaga tong mga yung mga Donatists. So in less than 2 years after niya ma-ordain as priest, na-ordain siya, after niya maging priest, naging assistant bishop siya ng Hippo, and later on, siya yung nag-succeed doon sa position na yun. At siya yung naging bishop na talaga ng Hippo. Ang ginawa niya, nung siya ay naging obispo, pinaalis niya lahat ng mga Donatists and heretics doon sa kanilang lugar sa Hippo. Talagang pinalayas niya yung mga yan, no? So he led the community like a father heads a family. So yun yung description sa kanya. So, yan. No? So later on, ayan, noong 395 AD, Honorius, isang devout Catholic, became emperor in the West until 423. He granted legal recognition to the Catholic Church, the Orthodox Catholic Church in Africa. No? So ito yung mga iba pang pangyari. Bishop Valerius died, and Augustine became the Bishop of Hippo. 397, ayan, you can see here, ito i-discuss niya tomorrow, no? Yung The Confessions. So dito niya isinulat ng 397 AD. Natapos niya yata parang 401 AD na yata niya natapos yung The Confessions niya. Yung Confessions, although i-discuss naman sa tomorrow, no? Meron 3 purpose or concerns na kung ba't isinulat ito ni San Agustin. Una, i-detalyin niya yung kanyang self-acknowledgement ng kanyang pagiging makasalanan, no? Kaya sa Confessions, no? Gusto niyang ikumpisa yung mga nagawa niyang kasalanan. At kung bakit diniscuss natin ngayon, yung pagiging makasalanan ni San Agustin noon, ay dahil ito ay isa sa mga desire niya, maisulat at mai-confess ito. Pangalawa ay ipahayag yung kanyang bagong paniniwala o yung kanyang Christian faith. At para labanan yung Manichaeism na kanyang dating pinaniniwalaan. Pangatlo na dahilan ay, siyempre, magpuri. Yun, nakalimutan pa yun. Para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. So una, again, ay ikumpisa yung kanyang mga kasalanan. Pangalawa, ay ipahayag yung kanyang pananampalataya. At pangatlo, ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon. So, yan ang kanyang mga layunin, no? Yung kanyang dahilan kung ba't niya isinulat itong confessions, no? So, another thing, yung confessions daw ay isang mahabang panalangin. It's a long prayer addressed directly to God, and are an exercise in scrupulous honesty and candor. So, yung theme niya is stated in the opening paragraph. Doon yung mababasa yung you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. So yun yung simulain nito, no? So later on, no, for 20 years, isinulat niya naman yung kasunod na aklat na again, discuss tomorrow, no, yung On the Trinity, no, and other theological works niya. So etong On the Trinity naman ay lumalaban naman ito, no, doon sa iba pang mga heresies during that time. So, 4 na heresy yung nabanggit natin kanina. Manichaean heresy, Donatist heresy, Arian heresy,
Tapos yung kasunod na heresy na matagal din niyang pag-ibabattle, no? Yung Pelagian heresy. So another heresy din yun. Heresy din yun, no? So yan yung mga didigmain niya. So yan, napakaganda nung kanyang quotation, no? You have made us for yourself and our heart is restless until it rests in you. So sa isang kwento, no, ito yung baka ikwento rin to sa inyo or familiar na kayo sa story na ito, yung may nakita sa baka, no, na naguhukay sa beach, may butas na doon. Tapos kukuha siya ng tubig sa dagat, isasalin doon. No? So tinanong niya, bakit mo isinasalin diyan? Hindi mo na mapupuno yan eh. Gusto niya raw maubos kasi yung tubig sa dagat para mapuno yan. So doon niya naintindihan na hindi niya mapagkakasya or hindi mo agad-agad mapagkakasya o hindi kasya sa utak natin. Hindi natin magagagap yung lahat ng karunungan na mula sa Diyos na ito. Lalo na yung pag-unawa. Kasi during that time, yung pag-unawa sa Trinity yung kanyang sinusulat. Ayan, no? So, napakaganda ng kanyang buhay, no? So, 410, ayan. So, dumating na yung another heresy. So, kasi parang naitulak lang din ito yung mga Pelagians. Natulak lang din sila para pumasok dito sa Rome. Kasi dahil sa digmaan, no? So, army forced them to flee to Africa during that time. So, after i-battle ni Saint Augustine yung Donatist heresy, ito namang Pelagian yung dumating. Ano ba itong Pelagianism? So sa Pelagian heresy, human beings achieve salvation through personal acts of will by which they take total responsibility for their actions. He denied the doctrine of original sin. Di sila naniniwala doon sa kasalanang mana. No? Ayan, which held that the human will was weakened by sin and in need of divine assistance, with no concession in his system for amazing grace. Pelagius placed on each individual the burden of and blame for every sin as a fully deliberate act. So ito ay isa rin sa nilabanan ni Saint Augustine. So para kay Saint Augustine, tinanggap niya yung flawed human nature natin, yung fallen human nature natin, no? Helpless in sin, without the intervention of God's grace, no, of God's providence, no, and God's salvific grace, yung pagliligtas ng Panginoon. Wala tayo, no? Mahina tayo, pero kailangan natin ng Panginoon dahil Panginoon na magliligtas sa atin, no? Para kay San Agustin din, ang tunay na kalayaan, true freedom, ay makakamit lang sa mahabang proseso ng a long process, no? By which we as individuals will be healed by the grace of God. So yun, no? Grasya. Ano ba ang grasya? Grace is, we are undeserving for this gift, but God's give this to us. So yun ay grasya. Ayan. So, ayan. Hindi sila nagkita ni Pelagius. Yun nga lang, no? Hindi sila nagtagpo para mag-debate, no? So, pero si Augustine, ang ginawa niya, sumulat siya ng maraming mga documents against the Pelagian heresy. So, yun. Later on, noong 412, an imperial decree was issued from Rome banning the Donatist Church. So, nilabanan na talaga sila. So, yan. Nilabanan nila ang Donatist heresy. So, 413, for the next 13 years, until 426, sinulat naman ni St. Augustine yung The City of God. So ito naman yung isang akda niya, no, na ano ba to? Parang philosophy din, expression of Christian philosophy. It's a summary of parang history ng Christian philosophies natin. Hindi ko na siya masyado i-discuss dahil di-discuss niyo rin ito bukas, yung City of God.
And yan, during 417 AD and 418 AD, no, the teachings of Pelagius were condemned in Italy. So, ano siya, ano na talaga, no? Talagang nilabanan na talaga nila yung Pelagianism kasi lumalaganap siya. Pagka may bago kasi sa isang lugar during that time, mabilis siyang, ay, wow, okay yan parang gano'n. So, well, if you will reflect sa pendulum, yung ganitong klaseng philosophical pendulums, yung mga ganitong old philosophies, parang nare-recycle lang siya, bumabalik lang din siya ngayon, no? Yung ganitong klaseng mga philosophies na, hindi ko na kailangan si Jesus Christ, maliligtas na rin naman. Hindi ko na kailangan ng Catholic Church, maliligtas din naman ako, no? So, may mga ganyan kasi, no? 'Di ba, ng mga churches ngayon, no, na nagtuturo ng ganyan, no? May mga churches din like yung INC, tinuturo nila na hindi Diyos si Kristo, special na tao lang si Kristo, no? So if you will reflect, no, parang medyo hawig yung mga tinuturo nila doon sa mga heresies na nangyari during the time of Saint Augustine, no? At marami pa mga ganitong klaseng philosophies. Na may mga yung iba nga na mga ngayon na mga paniniwala ng West na naipapasa sa atin dito sa Pilipinas na gusto na rin natin paniwalaan, ganyan, no? For example, katulad ng binanggit ko kanina, no, yung ibang Catholics ay talagang ayaw nila sa synodality, ayaw nila sa mga sinasabi ng Santo Papa, no, nagiging borderline schismatic na sila, no. So yun yung mga kailangan nating iwasan, no, na tayo bilang mga aspirants bilang OAD lay aspirants, iwasan natin yung ganito klaseng mga heresies. And just like Saint Augustine, no, we battle, no, we study, pag-aralan natin ito para hindi tayo ma-fall, no, hindi tayo mahulog doon sa mga dangers ng mga heresies na ito. So later on, the Council of Carthage, ayan, you can see here, the Council of Carthage, through the leadership of Saint Augustine, pronounced Pelagianism as heretical. Ayan. And the final years, we're almost done. It's already 10:05. No? So in the final years of Saint Augustine, ito na yung mga naging mga nangyari, no? Valentinian III became emperor in the West, and he ruled until year 455. No? So 426 naman, ayan, 426, yung succession plans ni Saint Augustine na si Heraclius, yung sumunod sa kanya bilang bishop ng Hippo. Yung mga Vandals, sumugod din yan sa invaded Africa from Spain. So mula Spain, pumunta sila ng Africa. Dumami yung mga Vandals na ito. So 430, yung mga North African coastal provinces of Mauritania, Numidia, at iba pang lugar, no, ay ravaged na rin by Vandals, no? Maraming mga Catholic churches during that time, again, this is the fall of Rome, no? Maraming mga Catholic churches ang sinunog, sinira, mga Katolikong obispo na pinatay, mga Kristiyano na mga ni-rape at tinorture during that time, no? So other Catholic bishops and refugees naman fled to Hippo, no? Kasi yung Hippo ay isang fortified city, no, matibay na syudad yan at maganda yung military system. So yun. August 28, 430, ng mga panahon na ito ay namatay si San Agustin, no? So nagkalagnat din siya katulad ni Santa Monica, na fever, suffered with fever for several days, no? Pero bilang isang obispo, tingnan niyo yung napakagandang niya, no? Bilang isang obispo, patuloy siyang nagdarasal para sa kanyang mga nasasakupan. He prayed earnestly for his flock, sa kanyang mga pinapastol na bayan, na takot dahil sa digmaan, no? Pinagdasal niya na magkaroon ng gift of faith, gift of perseverance, no? Para lumakas ang loob ng kanyang mga nasasakupan, no? So yun, at siya ay namatay nung panahon na ito, August 28, 430 AD.
Nung mga panahon din na ito, maraming mga buildings and infrastructures ang nasakop na, no, dahil sa pagsakop, sinunog, sinira. Pero kung bakit may nababasa tayong mga aklat ni San Agustin ay dahil nailigtas ang kanyang library, no? So the library of Augustine was preserved from destruction. Kahit na dinigma sila, no, na preserved from destruction. And it comprised of tentatively, some 100 books, 240 letters, and more than 500 sermons made by Saint Augustine. So yun yung mga pangyayari ng panahon na ito. Diba? Napakaganda, no? So, I hope you listened carefully sa ating discussion. No? Di pa ngayon yung exam natin, pero we will have our exam. So the coverage will be module 1 to 6. So hanggang bukas yung discussion natin, no? So hindi na ako yung magto-talk nun. So si Fry Winston na magsasabi mamaya kung sino ang magto-talk tomorrow. So para sa ating assignment, no, tomorrow I will post. Actually everything is already ready, no? This is the reflection question. And I hope you already answered the module 1, 2, 3, 4 reflection questions. Because this one is our reflection question for today. No? So St. Augustine's emphasis on the restless heart seeking God reflects a profound spiritual yearning. How does this concept align with your spiritual aspirations and yearnings as an aspirant in the formation of the OA today? And how can it guide your personal prayer and contemplative life? So we will reflect on the life of St. Augustine and compare it with our lives. No? So sa Tagalog, ang pagbibigay din ni San Agustin sa hindi matigil o mapahingang puso na naghahanap sa Diyos ay nagpapakita ng matinding espiritual na pagnanais at pagkauhaw. Paano mo ilalapat ang konseptong ito sa iyong espiritual na mga bitiin at pagnanasa bilang isang aspirante sa pag-uubog ng OADA? At paano nito magagabayan ang iyong espiritual na panalangin at mapagnilay-nilay ng buhay? So yan ang ating reflection question. Maybe later we can share a little bit after our closing prayer. No? We will share about this if we still have time. Pero I will end the recording after our prayer. No? Kasi that's the only thing that I will post in our class. Ayan. So let us pray. So for our closing prayer, we have the first part is the song to St. Augustine, o Dakilang San Agustin. Tapos, salita niya kay San Agustin. Salita niya kay San Agustin, dito natin maririnig yung iba't ibang mga yung mga tawag, no, yung mga titles ni St. Augustine. So, pakinggan natin mabuti, no? At baka maiugnay din natin ito sa ating gagawing reflection mamaya o sa inyong Google Classroom. Tapos ay closing prayer. Siguro ay si Fry Winston na lang ang sasagot lang sa ating litanya. Okay po, Fry? Okay po. Dakilang San Agustin, may pusong maawain. Tanglaw ka ng maningning. Bayan naming puso sa iyo'y hain. Kami ay nagdarasal, buong pusong nananalangin, pagmamahal mo't pag-ibig, San Agustin nais naming kamtin. Dakilang San Agustin, may pusong maawain, tanglaw ka ng maningning, bayan naming puso sa iyo'y hain. Kami ipagsanggalang sa tukso at kasamaan, sa
San Agustin, naming mahal, huwag sana kaming pababayaan. Litanya kay San Agustin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit. Kaawaan mo kami. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. Kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Kaawaan mo kami. Banal na Santatlo, tatlong persona sa iisang Diyos. Kaawaan mo kami. Banal na Amang Agustin. Ipanalangin mo kami. San Agustin, huwara ng mga nagsisising kaluluwa. Ipanalangin mo kami. San Agustin, anak ng mga luha ni Santa Monica. Ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag ng mga tagapagturo. Ipanalangin mo kami. San Agustin, tagapuksa ng maling aral. Ipanalangin mo kami. San Agustin, bantog na tagapagtanggol laban sa kaaway ng simbahan. Ipanalangin mo kami. San Agustin, haligi ng tunay na pananampalataya. Ipanalangin mo kami. San Agustin, sisigla ng banal na karunungan. Ipanalangin mo kami. San Agustin, gabay sa pamamatnugot ng buhay paglilingkod. Ipanalangin mo kami. San Agustin, na ang puso ay pinag-aalab ng apoy ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagkumbaba at maawaing Ama. Ipanalangin mo kami. San Agustin, masigasig na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Agustin, natatanging tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan. Ipanalangin mo kami. San Agustin, dangal ng mga obispo. Ipanalangin mo kami. San Agustin, tanglaw ng tunay na pananampalataya. Ipanalangin mo kami. San Agustin, marangal na tagapagtanggol ng Santa Iglesia. Ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Agustin, namumukadkad na punong olibo sa tahanan ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Agustin, masugid na mananamba ng banal na Santatlo. Ipanalangin mo kami. San Agustin, di masaid na bukal ng mahusay na Kristiyanong pananalita. Ipanalangin mo kami. San Agustin, maningning na salamin ng kabanalan. Ipanalangin mo kami. San Agustin, huwara ng lahat ng kabutihan. Ipanalangin mo kami. San Agustin, mapang-aliw sa mga namimighati. Ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagbigay ginhawa sa mga naulila. Ipanalangin mo kami. San Agustin, kaibigan at kaagapay ng mga dukha. Ipanalangin mo kami. San Agustin, aming Ama. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Iligtas mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pakapakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaawan mo kami, Panginoon. O Diyos, isiniwalat mo kay San Agustin ang mga natatagong hiwaga ng iyong karunungan at pinag-alab mo sa kanyang puso ang mga Diyos na pag-ibig. Sa gayon, pinanibago mo sa iyong simbahan ang haligi ng ulam at apoy. Pag-iliw mong ipagkaloob na kami ay iligtas na makalampas sa mga pagsubok sa daigdig na ito at makarating sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ipanalangin mo kami, o mahal na San Agustin, Upang laging mag-alab ang aming puso sa Diyos at madama ang kanyang pananahan sa amin. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po.
Thank you, Fray June. So natapos na natin ang ating unang session, no, sa buhay ni San Agustin. So dalawa itong magkasunod na aralin, Module 5 and Module 6. No? Module 5 covers the introduction to the life, at bukas naman ay tatalakayin natin ang kanyang mga isinulat, ang kanyang mga akda at ang kanyang mga doktrina, mga aral, mga turo. Yan naman po bukas, no. Ang mga hindi nakadalo ngayong gabi ay may chansang mapanood yung buong session because this is recorded and this will be uploaded sa atin pong aspirants portal. Gumawa po tayo ng portal para sa mga aspirants upang yung lesson na para sa mga aspirants doon lamang mapanood, hindi na makita ng iba pa, no? So hindi agad makita ng iba pa. So ayan po, i-upload natin doon itong video na ito dahil may mga hindi yata nakapasok doon ngayong gabi. Gayunpaman, ayun po, no, bilang bahagi ng parang munting assessment ng ating narinig ngayong gabi, maglaan pa tayo ng konting-konti na lang na panahon, siguro mga hanggang 10:30. Kumuha tayo ng ilang mga maaaring magbigay ng kanyang reaksyon dun sa narinig na bilang sharing ngayong gabi, no? Narinig na mga komento sa mga narinig natin kay Fray June. So pinili natin na kagaya natin syempreng laiko ang magdi-discuss sa atin ng talambuhay ni San Agustin upang ito ay ipaliwanag sa tinig ng mga laiko, no, na makaka-relate tayo lahat, no, maiintindihan natin. So hindi nagsalita na theological, hindi nagsalita na parang isang pari, kundi nagsalita bilang isang katulad din nating lahat, no. Ipinaliwanag yung buhay ng ating amang San Agustin. So maganda itong platform para maging pagsisimulan ng lahat ng mga pag-aaral natin sa mga darating na mga buwan, no, nakabase siyempre sa buhay, kabanalan ng ating inspirasyon amang San Agustin. Okay?